on the cross. Number two, we have the proclamation. It declares his death until his return. Third, nourishment for the believers. Believers are spiritually fed and strengthened through the participation. And next is the communion. It signifies the believer's union with Christ and fellowship with other members of his body. Before we begin, I'd like to share ang ilan po sa mga bagay na napag-uusapan namin doon sa Sunday class ng youth. For the past few weeks, we are talking about faith. And ito pong gagawin natin ay isang espesyal na okasyon wherein ang kapulungan ng mananampalataya ay nagkakasama-sama to remember yung kamatayan ng ating Panginoon. Pero ano ba yung mananampalataya? Ang mananampalataya is someone who exercises faith, of course, from the word itself. Ang pananampalataya, ang nahihirapan ng karamihan sa atin na i-define. So what faith really is? Ano nga ba ang pananampalataya? Sabi ng Biblia, faith is the assurance na meron tayo for the things na hindi natin nakikita. So, to formally na maintindihan natin, for us to dig deeper dito sa usapin na ito, walang ibang makapagpapaliwanag sa atin ng buong husay kundi ang scripture mismo. Sabi sa Hebrews 12 verses 1 to 3, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." Now, maybe some of us are confused kung saan ba tayo magsisimula doon sa paglakad natin sa pananampalataya. And walang official na method dito dahil hindi ito gawa ng tao. What we can only do is to fix our eyes on Jesus. So, nawa sa gawain natin ngayong hapon na ito, let us throw off everything that hinders. Kung ano man yung mga iniisip natin, ipagpaliban muna natin ito. And let us fix our eyes on Jesus, because this event or this ordinance is not about us. This is about Christ alone and what He did on that cross. And siya rin yung ina-anticipate natin sa kanyang muling pagbabalik. So before we begin, I'd like to give some short exhortation doon sa ating kakantahin. Ang kakantahin po natin to officially start this Lord's table is "How Great Thou Art." "How Great Thou Art" is a Swedish song. It is written by a Swedish pastor na nasulat noong 1885. Ang pangalan niya is si Pastor Carl Boberg. He is a pastor and an author. Nasulat niya itong awitin na ito dahil sa kanyang marvel na naramdaman during that time na nandun siya sa isang scenery na open area. Merong kidlat, merong kung ano man na distraction na nangyayari doon sa scenery. And during that time na ino-observe niya yung panahon na yon, nag-shift ang panahon. Nawala ang thunderstorm during that time at napalitan ng isang magandang scenery kung saan na-reveal yung beauty ng kalangitan. And doon nasabi niya, "How great thou art." And using a literary lens, ay napagtanto ko kung saan yung hugot ng author na ito. Na-reveal ito doon sa pangalawang huling chorus na sinulat niya. Sabi niya doon, sabi niya, "And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died," that's the storm, "to take away my sin." And that is exactly what God did sa buhay natin. So I'm encouraging everyone po na tumayo. Awitin po natin ng may pasasalamat ang himnong ito.
how great thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the work thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
tunay nga na napakabuti ng Panginoon at kamangha-mangha ang kanyang mga nilikha. Let us continue to adore God in a short prayer. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos, pinasasalamatan po namin kayo sa hapon na ito. Panalangin namin, Panginoon, patuloy na mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin as we practice, Panginoon, this ordinance na nanggaling po sa inyong puso. Panalangin namin, Panginoon, na as we partake in the bread and the wine, ay lalo po naming ma-appreciate yung ginawa po ninyo sa amin. Lord, though we mourn sa mga ilang bagay, Panginoon, na kailangan namin pagdesisyonan early on, we are celebrating in our hearts, believing, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Panginoon, na nilalapat pa rin ninyo ang grasya sa pamamagitan ng pagtuturo sa aming mga kapatid. Panalangin namin, Panginoon, sa hapon na ito ay patuloy kang mangusap hindi lamang sa puso ng mga miyembro, kundi sa mga taong makapakikinig at makapag-observe ng pag-alala po namin sa inyo. Marami pong salamat din, aming Amang Diyos, sa testimonya ng buhay ng inyo pong pag-work sa puso ng aming kapatid. Tunay nga, Panginoon, na buhay kang Diyos na patuloy nagbabago ng aming testimonya habang kami nabubuhay. Patuloy, Panginoon, na itago po ninyo kami sa inyong likuran at kayo po yung aming maihayag. Kayo po ang aming maibida, Panginoon, at hindi ang mga sarili po namin nakakayanan, hindi ang mga bagay na meron kami, kundi ang tanging pangalan lamang po ninyo sa hapon na ito. Marami pong salamat, aming Amang Diyos, at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Sa punto pong ito ay ikinagagalak ko na tawagin sa ating harapan ang isang kapatid natin, no, na nag-profess ng kanyang intent na maging bahagi ng ating pamilya. Hindi ko na po patatagalin at sabay-sabay po nating pakinggan ang testimonya ng pagbabago ng buhay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa puntong ito, tawagin ko po si Ate Mary Ann Pardilla para po pumunta sa harapan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mary Ann Pardilla, 40 years old, asawa ni Bridge Pardilla. Kami po ay biniyayaan ng 3 anak na sina Isaiah, Shekinah at Gideon. Kami po ay regular na uma-attend dito po sa TNC, mahigit na po 1 taon. Ako po ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Ang aking mga magulang at mga kapatid ay active at involved sa mga gawain sa simbahan. Lagi po kaming sinasama ng aming magulang sa anumang merong gawain sa simbahan. Bilang isang bata, tinuturuan kami ng aking kapatid ng kahalagahan ng pagsamba, pananampalataya sa Diyos at ang pananalangin. Ngunit kahit na ako po ay lumaki sa isang pamilyang Kristiyano na regular na pumupunta sa simbahan, hindi ko po naiwasang magkasala laban sa Diyos dahil sa aking makasalanang kalikasan. Ako po ay natutong magsinungaling, magyabang at naging matigas ang aking ulo. At habang ako po ay tumatanda, nagsimula din akong lumayo sa aking pananampalataya at nahulog sa mga tukso ng mundo at nagsimulang humantong sa mga maling desisyon na hindi naka-inline sa aking values na natutuhan. Hindi ko iniisip na ang pagkakasala ko sa Diyos ay isang bagay na dapat kong seryosohin. Ang akala ko po, basta't humingi ako ng tawad ay pwede na ako magpatuloy sa aking mga ginagawa. Hindi ko alam na ang kasalanan ay may malaking epekto sa aking buhay at sa aking relasyon sa Diyos. Kaya po, nagsimula po akong maghanap ng koneksyon sa Diyos. Dumalo po ako sa mga evangelistic crusade, healing crusade, praise and worship events, at iba pang mga pagtitipon na nangangako ng mas malalim na karanasan sa Diyos. Sa una po ay nakaka-excite, nakaramdam ako ng hype, ng lakas at kasiyahan. Ngunit sa paglipas po ng panahon, na-realize ko na nagbigay lang sa akin ito ng temporary, so-called high in the spirit. Hindi po ako tunay na nabago. Just feeding my emotion at tinawag itong spirituality. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos dahil sa kanyang grasya at awa, hindi pa rin niya ako pinabayaan.
Sa mga taong 2016, nangaral po sa aming sambahan si Pastor Manolo. Sa kanyang pagtatapos, isang hamon na tanong na nagpagising sa akin out of my complacency. Sa tanong na, ano na ba ang tunay na kalagayan ko sa harap ng Diyos? At tunay bang ako'y nasa pananampalataya? Sa una, akala ko po ay nasa pananampalataya ako dahil sa mga nakalakihan kong mga gawain sa loob ng simbahan. Habang pinag-iisipan ko ang tanong at naging pamumuhay ko, na-realize ko na nagagawa ko lang ang mga bagay na yon, ngunit hindi tunay na isinusuko ang buhay ko kay Kristo. Ang pangangaral ng araw na yon ay tumimo sa aking kaluluwa at muling suriin ang aking pananampalataya. At na-realize ko na nabubuhay ako sa superficial Christian life. So sa pagkakataong ito, dito ko po masasabing, dumating ang tunay na kaligtasan ng Panginoong Jesus, ginamit ng Diyos ang pangangaral ni Pastor Manolo upang tawagin niya ako sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagtitiwala sa kamatayan ni Jesus sa krus para sa aking mga kasalanan. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. At sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sa tulong at pagkilos ng Diyos sa puso ko, nagkaroon po ako ng desire na kilalanin kung sino ba talaga ang Diyos at desire na muling basahin ang Biblia at dito ko po natagpuan, nalaman ng Kanyang mga katangian, ang Kanyang kabanalan, katarungan, pag-ibig at awa at ang aking kasalanan ay hindi lamang isang pagkakamali, kundi isang pagre-rebelde laban sa isang banal na Diyos. Katulad ng mga Israelites sa Bible, nakita ko ang sarili ko kung paano ko sinasaktan, sinusuway ang Diyos sa mga kasalanan ko, at makita ko ang pag-ibig ng Diyos na ipinadala ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus na siyang tumubo sa lahat ng aking pagkakasala. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Na noon po ay hindi ko lubos maunawaan. At ang mga katotohanan ding ito ang nag-udyok sa akin na magsisi at tumalikod sa aking mga kasalanan at isuko ang aking buhay kay Kristo. Hindi po naging madali ang lakad ko bilang isang Kristiyano. May mga hamon sa buhay na mahirap sa akin to stay on track. At isang malaking struggle ko nung time na yon ay yung kawalan ng pag-aaral at pagpapahayag ng tamang aral ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos na sa kabila ng mga hamon na to, siya ay patuloy na gumagabay at nagpoprotekta sa akin at kung paano niya ako ibinabalik sa aral ng kanyang salita. Sa taong 2022, ginamit ng Diyos ang aking asawa to lead us sa pagkaunawa sa salita ng Diyos at ipinakilala sa akin ng Reformed Theology na nung una ako po ay nag-aalinlangan pero sa bawat katanungan at sa tulong ni Pastor Manolo, nasasagot ang mga tanong ko. Nakikita ko po na sa Biblia po nasasagot at hindi sa opinion lang ng tao. Hanggang sa mapanood ko rin po sa YouTube yung Strange Fire at Clouds Without Water ni Justin Peters na nagtatama sa maling pangunawa sa banal na espiritu. Dahil sa grasya ng Diyos, binigyan niya ako ng bagong desire na mas maunawaan pa ang kanyang salita at desire to be in a community of believers na tapat na nagpapahayag ng kanyang salita and help us grow spiritually. And God turned the desires of my heart into reality po. Kaya po maging hamon po ito na sa mga kagaya kong lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, na wag po nating akalain na kayo ay mananampalataya na rin dahil sa inyong weekly observance ng Lord's Day o kaalaman sa Biblia at mga karakter at stories nito. Mas higit na mapalad po kayo kung ikukumpara sa aking kinalakihan, kayo ay namulat sa tamang aral, sound doctrine ng salita ng Diyos. Samantalang po ako ay galing sa aral na puro emotional at hindi wastong aral na pagtuturo. Naway ang lahat ng mga kaalamang inyong natututuhan sa TNC Pulpit ay naway magtulak sa inyo ng realization sa tunay ninyong spiritual na kondisyon, sarap na matuwid at banal na Diyos. Lumapit kay Jesucristo na may buong pagsisisi at pagtitiwala sa sacrifice ni Jesus sa krus upang sa ating katubusan ng kasalanan at kapatawaran.
Fast forward po at sa taong 2024, sa probidensya po ng Diyos, kami ay nakadalo dito sa TNC at hanggang sa kasalukuyan. Noong una ko po marinig ang pagtuturo ni Pastor Joel, yung mga doubt at confusion na nasa isipan ko ay unti-unting nabibigyan linaw. Na na-realize ko po na ako po ay may maling paniniwala at pagkakamali tungkol sa Diyos, tungkol sa pananampalataya at tungkol sa buhay. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Pastor sa mga leaders na nagpapahayag ng tapat ng salita ng Diyos, and those preaching challenged me, convicted me, at kung paano po to truly follow God, magtiwala sa Kanyang soberanya, and to rest in His presence. Alam ko pong marami pa po akong dapat malaman at matutunan. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, "And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Maraming salamat po, and to God be all the glory. And tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ng bawat mananampalataya. Isang buhay na testimonya that a sheep knows the voice of the Lord, and wala silang ibang pupuntahan kundi ang kawan kung saan nandun ang tunay na pagtuturo ng Panginoon. Bagamat hindi palaging comforting, no, ay dinidesire ng tunay na mananampalataya ang sound doctrine o pagtuturo ng Panginoon. So at this point, basahin po natin ang text mula sa Exodus 26:31-33, Matthew 27 verse 51, and Hebrews 9:19-22. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. Exodus 26 verses 31-33. Magpagawa ka rin ng kurtina na gawa sala ng kulay asul, ube at pula, at hinabing pinong lino. At pabordahan mo ito ng kerubin sa mahusay na mamboborda. Ipasabit mo ito sa 4 na haliging yari sa akasya at nababalutan ng ginto gamit ang mga kawit na ginto. Ang 4 na haliging ito ay nakatusok sa 4 na patungang gawa sa pilak. Kapag naisabit na ang kortina sa mga kawit, ilagay sa likod nito ang kahon ng kasunduan. Ang kortina ang maghihiwalay sa banal na lugar at sa pinakabanal na lugar. At tatawid po tayo sa Matthew 27 verse 51. Biglang nahati ang tabing ng templo. And last, let us have Hebrews 9 verses 19-22. Sabay-sabay po natin basahin. For purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At this point, tawagin ko po si Pastor Joel para po sa pangunguna. Let us all settle down. Salamat, Brother Kenji, sa pangunguna sa ating panghapong pananambahan. Narinig natin sa magkasunod na 2 linggo ang patotoo ng 2 tao na nagpapahayag ng kanilang hangaring mapabilang sa pamilya ng Iglesyang TNC. Bantog na bantog yung pangalan ng Manolo Balagtas. So, sana ay sa susunod na buwan o sa katapusan ng buwan, sana siya naman makilala ko rito. Wanted na yun. Wanted na yung pangalan na yun. 2 beses nang nababanggit sa
pulpitong ito. Para po sa aming mga viewers at mga regular attenders ay ang aming pong series ng pag-aaral dito po sa pag-alaala sa banal na hapunan ay may kinalaman sa mga pangyayari at tagpo sa bago ang Panginoong Kristo ay ipako sa krus at mga kaganapan na nangyari pagkatapos na siya ay ipako sa krus. Ang aking pong napili sa paksang ito ngayong hapon ay ang maikling talata dito po sa Mateo, kabanatang 27, talatang 51, verse 51. Ang sabi dito, "And behold, the curtain of the temple was torn into two, from top to bottom, and the earth shook, and the rock were split." Ito po ang nais kong bigyang diin sa ating pag-alaala ng banal na hapunan. At tatlong simpleng bagay ang nais kong nating matutunan at ipabatid sa atin. Una, the significance of the veil. No? Yung pong kahalagahan, yung importansya ng kurtinang ito. Ikalawa, the divine act of tearing of this veil. And finally, the lessons or theological implication of this event. First and foremost, makikita natin dito the significance of the veil. Kaya po binasa sa atin kanina ang Exodus 26, 31 to 33, makikita natin dito the historical context. Ito po ay hindi ginusto lamang ni Moses o ginustuhan o napagpasyahan ng bansang Israelita na sinabi nilang, ati kalama, mukhang mas maganda siguro kung merong division ang tabernakulo. Hindi po. From the very first, makikita natin, ang Diyos po ang nagdi-dictate, ang Diyos po ang nagre-regulate patungkol po dun sa tabernakulo. Ano po ba yung tabernakulo? Ito po yung lugar na kung saan ang magbabanaag ng presensya niya. So ito po yung ating masasabing ugat ng regulative principle of worship sa bagong tipan, na ang Diyos ang nagtatakda ng mga bagay, mga materyales, yari, sukat, ng gusto niyang gusali o ng kanyang tahanan, His dwelling place. At isa po dito ay sabi niya, maglagay kayo ng kurtina na maghihiwalay ng dakong banal at dakong kabanal-banalan. So doon po yung binabanggit na dalawang part ng tabernacle o ng temple later on. The holy place and the holy of holies. Dito po natin makikita there is a symbol of separation. Meaning to say, those partition, it represents the barrier between God and humanity. And bakit po merong barrier? It is because of sin. Before na ang tao ay may malayang kaugnayan sa Diyos sa haramanan ng Eden, ang ating unang magulang, si Eva at Adan, subalit ito po ay nawala dahil sa pagsuway ng tao. At yamang sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating unang representante ay ang ating unang mga magulang, ang mga sumunod na angkan ay meron na siyang paghihiwalay sa Diyos. All are in Adam. Tayo po'y ipinanganak sa lahi ni Adan. Yamang tayo po ay kabilang sa lahing ito. Makikita natin dito ang paghihiwalay ng holy place sa Holy of Holies. The outer room, which is the holy place, ito po yung lugar ng mga saserdote at mga kaparian upang sa kanilang araw-araw na tungkulin, na sa kanila pong morning and evening daily sacrifices. On this particular section of the holy place, narito po ang golden lampstand which symbolizes that God's light and guidance. Nandun po ang show of bread or table of showbread that represents God's daily provision and the communion of God's people. There is also the place of the altar of incense, which signifies the prayer of the people to God. So yun po yung mga materials, mga furnitures, mga kagamitan sa holy place. Dito pinapakita that there is a significant ongoing relationship
between the worshiper and God. Pero hindi ito maaaring gawin ng isang mananamba sa kanyang sariling kalagayan. Hindi ito maaaring gawin sa kanyang sariling kaparaanan. Kinakailangan ang tagapamagitan. At dito papasok ang intercession ng pari, ng priesthood, ng mga Levites, na ang isang mananamba ay tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng isang mediator. Ito po ang isang maliwanag na pagsamba sa lumang tipan. On the other hand, doon po sa most holy place, it represents the divine presence of God. It is also symbolizes the atonement of God. Dahil once a year, ito pong high priest ay papasok siya doon. Minsan lamang siya papasok sa Holy of Holies. Pero doon sa holy place, kahit araw-araw nandoon siya sapagkat yun nga po yung activity ng fellowship at ng mga pag-entertain, ng mga pagsamba ng mga Israelita. On the other hand, on the most holy place, nandoon po ang Ark of the Covenant. When we say the Ark of the Covenant, it represents the presence of God. Na kapag hawak-hawak mo o taglay-taglay mo, pag-aari mo ang Ark of the Covenant, it represents God's presence. At dun sa loob ng Ark of the Covenant ay meron pong tatlong mga elemento o may mga tatlong kagamitan. First and foremost, yung pong tipak ng bato ng 10 utos ng Diyos. Ito po'y nagpapatunay ng ang batas ng Diyos ay mahalaga sa Kanya. Ikalawa, naroroon po ang tungkod ni Aaron, which represents God's authority, na ang may otoridad ay ang Diyos. At pangatlo, mana, na kung saan it represents the provision of God. At doon po sa takip at tabing ng ark, ay yung pong tinatawag na mercy seat na kung saan ay meron pong 2 cherubim na kung saan ito'y nagsisimbolize ng presensya ng Diyos. Yan po ang makikita nating mga elemento at mga kagamitan na naghihiwalay ng holy place at holy of holies. And yet, in Matthew 27, verse 51, right after nabanggitin ni Jesus ang kanyang huling 7 wika, Father, into your hands I commit my spirit. All of the sudden, upon Jesus' death, ang nangyari po dito ay umayon ang sangkalangitan, umayon ang paligid, nag-earthquake. At ang sabi nga po dito, ang makapal na kurtina ng templo na naghihiwalay ng dakong banal at dako ng kabanal-banalan ay napunit mula taas pababa. Napakahalaga po nung description ni Mateo ng pagkapunit ng templong ito na naghihiwalay mula sa holy place to the Holy of Holies. Magmula daw po sa taas pababa. Bakit? Kasi kung mula pababa pataas, we can have an idea na may pumunit. May pumunit sa baba pataas. Subalit napakaliwanag ang sinasabi ni Mateo, magmula sa taas pababa. Just imagine ninyo na magpapakahirap pa ba ang Israelita o ang saserdote na pupunitin yan, aakyat muna siya sa taas, pupunitin niya sa taas hanggang pababa? Hindi po matatanggap ito in logically speaking. Kung ang isang tao ang gagawa nito, the most logical thinking na pwede niyang gawin ay punitin niya from baba pataas. But it is very descriptive. The curtain was torn from top to bottom. And that is the divine act of tearing. From top to bottom, this indicates this is a divine intervention. This indicates that God torn the veil, not man. And also the timing. Take note of the timing. Hindi po ito just coincidence, but it occurred on the moment of Christ's death.
It symbolizes the completion of His atonement. It is a spiritual occurrence na makikita natin na inaayunan ng langit at ng lupa. Lastly, what are the lessons or the theological implications of this particular event? Let me suggest 3 things. First, the access to God is no longer restricted. Gaya ng sinabi kanina sa Hebrews chapter 10, as we have again our reading, Hebrews chapter 10, verse 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh. And since we have the high priest over the house of God, let us draw near with true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean and from evil conscience of our body washed with pure water. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Ang ating pag-aalaala ng banal na hapunan, ang Diyos ang nagbigay ng Savior, siya ang nagpadala ng Mesiyaya, at ang Diyos din. Kung paano ang Diyos sa lumang tipan, siya ang nagsabi na gumawa kayo ng makapal na kortina at itabing niyo yan upang ihiwalay ang holy place sa Holy of Holies. Is the same God, the God who instructed the Old Testament saints to create a curtain, is the same God who torn that curtain. It shows that every believer in Christ, they had now an access. He is no longer restricted with mediatorship. Hindi niya na kailangang dumaan sa pari, sa sardote, o sa libita, sapagkat ang kanyang naging tagapamagitan ay hindi na tao, kung hindi ang Diyos, Panginoong Hesukristo. At ang lahat tayo ay maaari nang lumapit, may kalayaang lumapit. And that's why ito ang chinampion ni Martin Luther sa panahon ng Reformation, the priesthood of all believers. Ipinagkakalandakan ng mga Roman Catholics na hindi maaaring tanggapin ng Diyos ang inyong pagsamba, ang iyong panalangin. Kinakailangan mo munang mangumpisal sa pari. At ang pari ang mag-i-evaluate. Titimbangin niya yung lalim ng iyong sala. Tatapatan niya ng mga ilang ulit ng mga panalangin para lamang ikaw ay malinis. Tinanggal na ng Diyos ang pamamagitan ng pari, sapagkat si Kristo na ang hari, pari at propeta. Siya ang nagtanggal nito sa kanyang kamatayan. Secondly, with this tearing of the curtain that separates the holy place to the Holy of Holies, it ends the old covenant. It ends the sacrificial system. Yung pong pagsamba sa pamamagitan ng dugo ay natapos na, sapagkat ang kahuli-hulihang dugong isinandog at sinakripisyo ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Because Jesus is the perfect, complete Lamb of God. And third lesson, there's new relationship in God, which is personal, accessible, and present. By the virtue of your belief in Christ Jesus, we can come now confidently before the throne of grace. There is the renewal of reconciliationship, intimacy with God. We don't need of intermediaries. We don't need of high priest or mediator.
Worship becomes personal experience. The thorn is veiled. The veiling of the thorn is an invitation. Sa mga hindi pa merong ugnayan kay Kristo, ikaw mismo ay maaaring lumapit ng may pagsisisi at pagtitiwala sa pamamagitan ng panalangin. Hindi mo kailangan ang panalangin ng isang pastor o ng isang kapatid sa pananampalataya para ikaw ay makalapit sa Ama. Sa iyong mga sariling panalangin dahil napunit na by Christ's virtue of the cross, you have that access, kaibigan. What keeps you not coming? Anong humahad lang? Kung bakit ayaw mo pa ring lumapit? Yamang ang lahat ng mga balakid at mga sagabal ay tinanggal na ni Jesus. Dahil hindi mo kayang isuko ang mga bagay na iyong kinaaaliwan, kinahihiligan, ninanais at nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kaibigan, nais kong ipabatid sa iyo, kung yan ang iyong mga kasiyahan, yan din ang mga bagay na maghahatid sa iyo at magbubulid sa iyo sa kapahamakan. Sa magpasawalang hanggang kahamakan. Sapagkat ang mga bagay na makalaman ay kaaway ng Diyos. Subalit ang mga bagay na espiritual ang kinalulugdan ng Diyos. May this symbol of the bread and the wine that represents the body and the blood of Christ motivate you to worship Him, motivate you to obey Him, motivate you to love Him and serve the church, your spiritual community. Because the curtain is now torn. Wala nang naghihiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At this point, I would like to call Brother Nel to lead us in a prayer of confession. Manalangin po tayo, mga kapatid. O aming Diyos, aming Ama, salamat dahil